Hi mga guys, ako ngayon si Blacana. So, ito ang isa sa pinakamasarap. Ay, sorry. Pinaka-trip na trip ko talaga to. Si Mark Ramos. Maliban kay Kakopi ha. Lahat ng mga sinasabi niya, parang, alam mo yung parang ano ka. Ewan ko. Halos, nanto ka ba din, sir? Diyos ko. Ang sarap. Basta, lahat ng mga sasabihin niya, guys, it's his expression talaga. Because yung mga sinasabi niya dito, ay talagang may source. Di ba? So, wala kayong ibang gawin, guys. Follow mo lang siya. Subscribe. Guys, gagawin ko. Wait lang. Ano ito? Wait lang. Ay ba ang pogi? Oh. Subscribe na natin si Mark Ramos. Para ba ito? All. Para lagi kayong updated sa mga posts nyo, guys. So, let's go na. Wala na mga tumpik-tumpik ma. Pakita ko na sa inyo poging-poging ito. Nagigigil. Aray! Aray! So bago siya guys magsimula dito guys, ang maging topic natin dito is yung Secretary Angara. Siya na yung Deputy Secretary ha. Magandang siya na nga po sa inyong lahat. Boss Jim, Amo. Sir, kamusta na po kayong lahat mga kababayan? Naku po. Okay lang. Sa umagang ito, maiinit po ang ating pag-uusapan mga kababayan. Kaya po kung kayo ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, ay naku, pindutin nyo na po yan upang sa ganon, kayo po ay agad ino-notify ni YouTube pagka po ang live natin o ang huntahan natin ay nag-uumpisa na mga kababayan. Ayan! No? Diba? Ganyan lang o kasimple. Ano gagawin? Punta kayo dyan sa ilalim, subscribe button. Pag pindot nyo, may lalabas dyan, notification. Paglabas ng notification, may pagpipilian kayo. Piliin nyo po yung all. Upang sa ganon, kung tinitingnan nyo ako, no? No, lahat ng ating live, lahat po ng ating mga content, kayo po ay ino-notify ni YouTube. At sa ilalim naman po ng Mark Ramos, mga bossing, nandyan po yung like button. Ano po, pindutin nyo lang po yan, kagaya po nung ginawa ni Ship. Una-una natin. Ito ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Ito. Ayan. Ito. Di ba? Dahil po ito kuha mga kababayan doon sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na yung mga kalaban natin ay parang mga pinabili lang ng suka. Kunyari pa sila, na-hurt sila doon. Nag-alma. Alam na alam talaga, no? Sa positioning pa lang sa picture, unang-una gitnang-gitna si Duterte. Di ba? Gitnang lolo mo, Ito siya. Tapos sunod si Bongo, alam na kanang kamay. So, extra lang to, kanang kamay ni Bongo to. Di ba? Perfect. Tapos si Robert Padilla, di ko to kilala. Sino ba to? Philip Salvador. Tapos si Jimmy Bondoc, Diyos ko. X naman ganyan. Lahat X to. Ano to? Sino to? Kilala niya to, guys. Diyos ko. Si lolo mo. Siya yung may party list na sa GIP. Pero dinideny niya na wala naman talaga sa tunay na buhay daw. Wala naman daw ang salitang West Philippine Sea. Pero contradictory speaking, contradicting doon sa sinasabi niya, doon sa isang press conference ni lolo mo, is kailangan natin ipaglaban talaga ang West Philippine Sea. Kahit ano pang mangyari, hanggang dulo ilalaban ang West Philippine Sea. Look who's talking. Patuloy mo yan. Pogi. Ahan ho sila doon, di ba mga kababayan? So nakita ko ito. Sabi dito, Team Suka. Sukang pinaburat. Ay, sandali. Mali yata. Hindi. Wait lang guys, magtututbrush lang ako. Ayan, I'm back. Medyo mabango-bango na siya. Kanina amoy puwit. Amoy puwit siya, B. Nahiya ako. Baka nakaamoy ni sir. Pogi-pogi pa na. Go. Laban. Iwo ka. Sandali nga. Hindi kasi ako nagsusuot ng salamin.
Oh, Team Pinakurat pala. Sorry, mali yung ano ko, yung basa ko kasi pagkakabasa ko, Team Pinaburat. Sabi dito, naku, may pangbanat dito sila, nanakawan ang bayan. Matindi. Walang pigunan sana pagka ganyan. Hindi ko lang alam kung sino yung gumawa nito. Ano? Inilagay sa likod yung pinakurat yan. Alam niyo, masarap yung suka na yan eh. Ano? Paborito ko yung sinasama o pinagsasawsawan ng lechong kawali. Ay, naku. Pero mukha naman talagang pinabili ng suka itong mga to, ano? Iisa-isahin pa ba natin? Masakit na po kapag inisa-isa natin eh. Ako na lang mag-iisa-isa. Para sa inyong lahat guys. Ito hindi ko yan kilala. Sa lolo mo, may Sagip party list. Guys, I'm not mocking the Sagip party list itself. It's just, hindi lang siya nare-represent ng maayos nung representative nyo. Which is ito, si lolo mo. Si Bato, Diyos ko naman Bato. The arrogante when it comes to man of word. So sad to tell. Next, si Bongo. Nabunggo na sa lahat-lahat, guys. May mga hindi pa siya kayang i-depend dito. Tapos siya, of course, the one and only, the dinosaur. Innocent na mamamatay siyang tao. Proven, coming talaga sa muso niya din. As in, mamamatay siya na tao. Si Robin Padilla. Tapos hindi ko na kilala yung Philip Salvador and Jimmy Bondoc. Oh my God. Ba't ganyan yung mga ano? May mga lot-lot din sa kabila. Pero, I would rather vote for those, I think, not deserving. At, hindi pwedeng boto lang ng boto. Based sa fame, based sa exposure nila sa media, no. Don't do that. Laban tayo. Ito, kilala nyo? Hindi ko alalik yan. Hindi ko kilala yan. Ito, No West Philippine Sea. Ito, si Tobats. Ano si Tobats? Si Boy Hearing na wala namang pinapatunguhan. Si Boy Malasakit, puro malasakit na lang. Ito, si dating Pangulong Duterte. At least may malasakit. Si Boy Patayan, si Boy Bombahan. Yes. Si Robin Padilla, ay nako, magaling to, no? Ito yung senador, mga kababayan, na nagsusulong ng bill na anti-dynasty o dinastiya po, mga kababayan. Pero siya yung mismo nangunguna na mag-react ng okay po yan, 3 Duterte sa Senado. Tapos, yung nasa likod ni Robin Padilla, hindi ko din kilala yan. Paras kami. Eto, si Destiny Jimmy Tologo Bondoc, kami. magaling kapag kinakanta niya yung yung Let Me Be The One. Does the moonlight shine on Paris? Idol ko po yan si Jimmy Bondoc. Alam na alam ko po yung mga kanta niyan no? Kaso sa kanta nga lang. Does the moonlight shine on Paris? Ay, parang bagay kami. Di ba si Jimmy Bondoc yung kumanta nun? Let Me Be The One. Si Paulo Santos. Idol, tapos hindi alam yung kanta, ano? Alam ko, Let Me Be The One. Yan, kantahin mo. Idol ko po sa pagkanta. Pero pagdating po sa Senado, Let Me Be The One, of course. No? Pasensya na po. Kahit na araw-araw ganda pa ng yan, ipin. nandoon sa campaign rally ng Pinakurat rally, hindi ko pupuntahan. Bakit? Baka mabilang pa ako ng mga DDS. Si Mark Ramos yun DDS pala yun, sumusuporta kay Jimmy Bondoc. Yung pagiging singer lang po, no? At hindi po yung pagiging politiko, mga kababayan. At sa likod naman po, si Boy, mamatay na kayong lahat. Philip Salvador. Ayun po, ang team Pinakurat. Wait lang, punta tayo dun sa issue. Sa pagdating, meron ng issue si... Tapos pang ano lang po Wait natin, may issue to si... Hindi po sila papayag. Medyo madami kasi yung issue nito ni... Sa EDSA nila. Na diniscuss. Dun tayo sa may part na
DDS, pumunta. Ayun. Na madami pa din sila at ang maririnig mo, yung mga inimbento nilang mga... Natatapos ka na, B. Doon yun! Doon tayo kay Sara. Corrupt ang vice-presidente kasi ayaw ipaliwanag. Walang transparency. Yes. Sige, balikan natin. World country. Ibigay nyo kay Kibuloy yung pera ng Pilipinas. 5 years from now. Ano kaya mangyayari? Bossing. Hindi naman magiging first world ang isang country kapag led ito ng mga taong pinforce yung mga constituent, 'di ba, na magtrabaho para makagain ng profit para sa kanya. No, kailangan mo muna babaguhin mo yung type of government, tapos once na bago mo na yung type of government, so shutdown ng social media, parang ganon. Tapos parang tatanggalin mo lahat ng social media para makagalaw kayo ng maayos. Ganon yun. Ganon yung mangyaring gagawin ni Kibuloy. Alam mo, nakakatakot, no? Once maging president si Kibuloy, I know what will happen. He will become powerful talaga, no? Which is, of course, the taong bayan will never support. Kasi, di ba, kung may mangyari mang ganon, alam ko naman na kahit magano pa tayo ang tawag doon yung i-shutdown lahat, kudita, parang ganun. Di ba? I don't believe na makakapag-survive ang ganyang government, and I think that would be very impossible na kasi di ba, we're still part of United Nations, so we can still get help from other country na alay natin. Diba? So, let's see kung bigyan kita ng 1 minute pa, sir. Ano? Biruin mo, senator lang ang tinatakbo niya. Ibigay niyo sa akin ang pera ng Pilipinas. At 5 years from now, ano kaya mangyayari, mga busing, no? Pagka hinawakan na ni Buloyski, wala daw. Bawal, ayun na. Bawal pa yung bawal daw yung may eepal. Okay. So, thank you so much, Sir Mark, for entertainment at talagang napakaganda ng mga diskurso din ni Sir Mark. But for me, for tackling yung pinaka-title ni Sir Mark, which is yung Secretary Angara, Bulgarang inaming may ghost student sa DepEd. Yes, guys, if you're not hearing this, since mga DDS po kayo at mga nakikita nyo lang yung mga palagay nyong magandang nagawa ni Sara Duterte, please try to check Philippine Inquirer, yung mga yung mga reliable na resources, di ba? Para makita nyo yung mga reports from yung time na umupo si Sara Duterte bilang secretary ng Department of Education. Ang dami-dami mga anomalies dun. As in, may mga computer set na pinondohan daw pero hindi naman napunta doon sa mga school. Meron namang mga tax something na ibinawa sa mga guro. Tapos, hindi naman na-record. Meron namang ganito, may mga ghost student na binigyan ng parang scholarship pero non-existent. Yun ang literal na non-existent. So, ang sinasabi ko lang sa inyo, guys, please try to be resourceful enough. Ako as I support government, I watch BBM vloggers, I watch Sara Duterte vloggers. Pero ang pinaka parang nakukuha ko lang sa kanila, sometimes kasi sila mga pro-government sila, they are not telling that BBM sila. Kung meron man silang sinasabi, maybe they are just focusing to the good governance of BBM. Pero para sa akin, I would say na I'm pro-government. Sinasabi ko nga lang, kung meron akong mga sinesecond emotion na mga ganito, tapos may mga medyo abusive terms silang nabibigas, I transition it into gestures, diba? Into joke gestures para hindi naman masyadong evasive sa mga DDS supporters or BBM supporters, the other way around. But anyway, magbi 15 minutes na to. Pogi talaga na ito. So, makita ko siya in a future. But thank you so much, guys. My name is Nebraskina. Iba na naman pangalan ko. Bye!